Noong August 14, 2023, isang pagdiriwang ng carnival ang naganap sa bansang Mexico. Maraming dumalo sa makulay, masaya at maingay na pagsasalong ito. At sa pagdiriwang na ito, siguradong hindi mawawala ang binatang nagngangalang Fidel. Nang mga oras na yon, talagang nandun si Fidel upang namnamin ang bawat kasiyahan sa paligid. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, napilitan siyang umuwi ng kanilang bahay. Nang makauwi na siya sa kanilang bahay mula sa pagdiriwang, isang tawag ang kanyang natanggap. At ang tawag na yon ang naging dahilan kung bakit siya ay napilitang lumabas ng bahay. Na sa kanyang paglabas, yun na pala ang magiging huling oras niya sa mundo. At ang mas nakakadurog pa sa eksenang yun, nakita ng mga magulang ni Fidel ang unti-unting pagpikit ng mga mata niya. Sino nga ba ang tumawag sa kanyang telepono? Bakit siya pinaslang? At makatutulong ba ang mga ebidensyang nakalap upang mabigyan ng tamang hustisya ang kanyang pagkamatay? Kung nais mong masagot ang mga katanungan at kung interesado ka sa aking kwento, halika at aking isasalaysay ang buong pangyayari. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Fidel Gonzales Ramirez ay isang 27 taong gulang na lalaki na naninirahan sa Yanga, Veracruz, Mexico. Ang kanyang mga magulang ay sina Fidel Gonzales Cortez at Maria Isabel Ramirez Zavaleta. Siya at ang kanyang pamilya ay malapit sa isa't isa. Inilarawan siya ng kanyang mga mahal sa buhay bilang isang malambing at mabait na anak. Kaya ilang buwan pa lamang nakakalipas nakapagtapos ng pag-aaral ang binata ng kolehiyo sa kursong Abogasya. At ito ay labis na pinagmamalaki ng kanyang mga magulang. Bagaman naging abala sa pag-aaral si Fidel, hindi niya kinakaligtaang gawin ang kanyang mga ilang mga hilig at obligasyon sa kanyang minamahal. Tulad ng pagtugtog ng drums, makipag-hangout sa mga kaibigan at maglaan ng oras para makasama ang kanyang 1 taong kasintahan na si Michelle Acosta. Sa katunayan, sa tuwing may libreng oras ang binata, hinahayaan niyang pumunta ang mga kaibigan sa kanilang bahay upang doon mag-bonding. Na kung saan ang mga magulang naman ni Fidel ay bukas loob na pinapapasok ang mga kaibigan ng anak sa kanilang bahay. Kaya naman inilarawan si Fidel ng mga kaibigan na may positibong saloobin, may umaapaw na saya at karisma. Samantala, hindi naman kakaligtaan ni Fidel na pagtuunan ng pansin ang kasintahan na si Michelle. Ngunit kung minsan dahil sa abala ang binata, gumagawa si Michelle ng pagtataksil sa kasintahan. Marahil sa tingin niya nakakakuha siya ng atensyon sa ibang tao sa tuwing ang kasintahan ay walang oras sa kanya. Gayunpaman, kahit na gumagawa si Michelle ng mga bagay na ikakagalit ng kasintahan, patuloy pa rin siyang pinapatawad ni Fidel. Kaya tulad ng normal na relasyon, dumadating sa puntong nag-aaway ang magkasintahan. Sa kabila nito, nanatiling matatag ang dalawa. Subalit hindi lahat ng pagkakataon nagiging magandang pag-uusap ng isang magkasintahan kapag nahuli na nagtataksil ang isa. Katulad ng nangyari kina Fidel at Michelle noong maghahating gabi ng August 13, 2023. Habang masayang nagdiriwang ng carnival si Fidel, napansin niya na tila nakikipaglandian si Michelle sa isang lalaking nagngangalang Jesus Lara, ang kapatid sa ama ni Victor Lara. Si Victor Lara ay isa sa mga kaibigan ni Fidel na parating nakakasama at pumupunta sa bahay ni Fidel. Naayon pa sa aking nakuhang impormasyon, si Victor ay itinuturing ni Fidel bilang isang matalik na kaibigan mula sa pagkabata. Samantala, nang makita ni Fidel si Michelle na nakikipaglandian kay Jesus, agad na kinumpronta ng binata ang dalawa. Kung saan, gumawa ito ng eksena sa lugar kaya saglit na nagtalo ang dalawang binata. Sa kabutihang palad, humupa naman ang tensyon sa pagitan ng dalawa at naawat sila. Ngunit sa pag-upa ng kaguluhan, nakatanggap ng isang pagbabanta si Fidel mula sa kanyang kaibigang si Victor. Gayunpaman, inisip na lang ng binata na isa itong nakakatawang biro.
Kaya sa pagkakataon na yon, mas pinili na lamang ni Fidel na iwan ang taksil ng kasintahan kasama si Jesus at iba niyang mga kaibigan sa party upang umuwi ng kanilang bahay. Batay sa kuha ng CCTV sa labas ng bahay ng pamilya Gonzales, makikita si Fidel sa kanang bahagi na naglalakad kasama ng isang kaibigan. Sa kanilang pagpapaalam sa isa't isa, maayos naman silang naghiwalay, bagaman mapapansin na lasing na si Fidel ng mga oras na yon. Pagkatapos, pumasok na siya sa kanilang bahay. Sa kanyang pagpasok, makikita naman ang pagdating ng isang itim na kotse, tumigil ng saglit, umabante at bumalik patapat ng bahay ni Fidel. Isang saglit lang, umabante naman muli ang kotse. Ang kotse ay naglalaman ng 3 tao na sina Victor, Michelle at isang driver. Sa saktong oras na 2:21 AM ng August 14, 2021, makikita naman na lumabas ng bahay si Fidel na hawak ang kanyang telepono at diretsyong pumunta kung saan nakapark ang kotse. Ang tawag ay mula sa kanyang kasintahan na nais umanong ayusin ang hidwaan na naganap sa kanila nung gabing iyon. Subalit ang maayos sanang pag-uusap ay mauuwi pala sa mas nakakatakot na pangyayari. Sa paglipas ng 2 minuto, makikita na dumating ang isa pang kotse at bumaba si Jesus habang si Fidel naman ay nakikipag-usap kay Victor. Sa parehong oras, makikita naman na pinaputukan ng maraming beses ni Victor si Fidel at saka bumagsak ang binata sa sahig. Dahil sa pagkabigla, sina Jesus at isa pang lalaki ay tumakbo pabalik ng sasakyan. Habang ang sasakyan naman ni Victor at Michelle ay mabilis ding tumakas sa lugar. Samantala, nang marinig ng mga magulang ni Fidel ang mga putok, agad na lumabas ng bahay sina Maria Isabel at ang ilang miyembro ng pamilya. Sa paglabas ni Maria Isabel, agad na bumungad sa kanya ang kanyang anak na nakahandusay na sa sahig. Ang ina ay mabilis na tumakbo patungo sa kung saan ang kanyang anak ay naghihingalo. Ayon kay Maria Isabel, nakita niyang ipinikit ni Fidel ang mga mata nito. At narinig mismo ng ina sa mga bibig ng anak ang pangalan ng taong bumaril sa kanya. Ito na nga ang kanyang matalik na kaibigan na si Victor. Bagaman sinubukan ng mga magulang na isugod ang anak sa ospital, sa kasamaang palad na deklarang dead on arrival ang binata. Samantala mula nang mamatay si Fidel, hindi kailanman luminaw ang kanyang kaso o hindi man lang nabigyan ng katarungan ang kanyang pagkamatay. Sapagkat ayon sa mga pulis, ang magkapatid na Jesus at Victor ay hindi alam kung nasan o hindi nila alam kung saan nagtatago ang mga ito. Habang ang babaeng naging dahilan ng kamatayan ni Fidel na si Michelle ay nasa United States daw. Kaya bagaman may CCTV na mapapakitang ebidensya, may mga saksing handang humarap at kahit na naisiwalat ni Fidel kung sino ang kanyang salarin, naging mailap pa rin ang pagkamit ng hustisya para sa kanya. Sapagkat ang mga salarin ay patuloy pa rin gumagala sa mundo na hindi pa rin nahuhuli hanggang sa ngayon. Dahil sa pagkamatay ni Fidel, maraming nakiramay sa kanyang pamilya at halos lahat ng tao sa social media ay sumisigaw ng hustisya para sa binata. Para sa kanila, isa na rin ang kaso ni Fidel sa mahabang listahan ng mga hindi nalulutas na krimen sa kanilang bansa na patuloy lang na hinahayaan ng mga pulis. Kaya naman ang tangi na lang nilang magagawa ay sumigaw ng katarungan ng sama-sama. Noong August 19, 2023, nagsagawa ng isang rally ang pamilya, mga kaibigan, kakilala at taga-suporta upang iparating ang kanilang hangad na hustisya para sa pagpatay kay Fidel. Habang ang ina naman ni Fidel na si Maria Isabel ay nagbigay ng kanyang saloobin sa social media patungkol sa pagkamatay ng anak. Ayon sa post sa kanyang Facebook account na aking tatagalugin, "Ngayon ay pinatay mo ang pinakamaliwanag na bituin sa aking buhay. Nakita kita ng puso mong pinatay ang anak ko. Hindi ko maintindihan kung bakit kung lagi naming binubuksan ang mga pintuan ng aming bahay at ang aming mga puso sa iyo. Dito ka palaging tinatanggap at tinatrato ng may pagmamahal. Bayaran ng pinsala at sakit na idinulot mo sa aming pamilya, Victor Lara. Kahapon ay nakita kitang tumakas na parang isang hamak na duwag sa aking mukha, sapagkat ngayon ay walang puwang sa aking puso. Maliban sa sakit ng pagkawala ng aking anak sa kamay ng isang duwag na mamamatay tao, na magagawa lamang ito sa pamamagitan ng baril. Ngunit ang aking anak ay patuloy na magniningning sa alaala ng mga taong nagmamahal sa kanya.
at ikaw ay magkakaroon lamang ng paghamak na magdudulot ng inyong pagiging duwag. Duwag at ipagmalaki ka ng nanay mo. Victor Lara, mamamatay tao. Sa aking opinyon, ang eksenang ito marahil ay isang katamaran sa pulis o nabigyan na sila ng malaking halaga para maging tahimik sa kaso ni Fidel. Kaya nakalulungkot isipin na wala ng isang mabait at mapagmahal na binata na hindi man lang nabigyan ng pagkakataon na makamit ang hustisya sa huling pagkakataon. At kung iisipin kung sino pang nagkamali, sila pang malakas ang loob na mag-isip na gumawa ng masama sa taong ginawa nila ng mali. At ang taong bukas kamay na tinatanggap sa buhay natin kung minsan, sila pa ang magiging dahilan ng ating pagbagsak o mas malala pa ay maging katapusan. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin sina Team B05 from Angono Rizal, Aaron Naray, at Riza De More from Bacoor, Cavite. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Fidel Gonzalez. Ako po si G. Maraming salamat.